Dehadong-dehado raw ang PNP SAF troopers sa nangyaring madugong bakbakan sa Mamasapano. Yan ang nilalaman ng salaysay sa Board of Inquiry ng pulis na nagsilbing radio operator noon at nasa command post ng Operation Wolverine. May exclusive report si Emil Sumangit. Mula raw noong oras na i-deploy patungo sa target area sa Mamasapano ang tropa ng PNP Special Action Force pasado alas 9 ng gabi noong January 24, mahigpit nang nakasubaybay sa operasyon ng mga opisyal ng PNP SAF na nasa itinayong tactical command post sa kalapit na bayan ng Sharif Aguac, ayon sa police officer na tumayong radio operator. Kasama raw niyang nagmamonitor sa loob ng radio room ang sinibak na hepe ng SAF na si Director General Getulio Napeñas, SAF OIC Chief Superintendent Noli Talino, hepe ng Rapid Deployment Battalion Superintendent Abayari, at iba pang opisyal. Sa statement na ibinigay ng radio operator sa Board of Inquiry ng PNP, may 6 na oras na natili ang radio silence sa buong magdamag. Ibig sabihin ng radio silence, wala silang natanggap na tawag. Mag-alas 4 ng madaling araw kinabukasan, rumihistro ang unang radio transmission mula sa Main Effort 1, ang call sign ng 84th Seaborne Special Action Company. Mike 1 Bingo raw ang radio code na nagsasabing napatay na ng assault team si Zulkifli Binhir alias Marwan. 4 o'clock na madaling araw, tumawag naman sa Tactical Command Post ang Razor, call sign ng blocking force mula sa 55th Special Action Company, at sinabing nagkakaputukan na. Ilang minuto pa lumipas, tumawag muli ang blocking force at nagsabing sighted na nila ang mga kalaban. 6 o'clock ng umaga, nagsimula na raw ang bakbakan at narinig pa niya sa radio transmission ang putukan. 7 o'clock ng umaga, humingi na ng reinforcement ang blocking force. Inalerto na raw niya ang tropa ng SAF na nasa paligid para respondihan ng 55th. Sunod-sunod na tawag na raw ang kanyang natanggap mula sa blocking force na kahit na paliligiran na ng mga kalaban, ay pilit pa rin inaalam ang sitwasyon ng kanilang mga kasamahan sa assault team. 1 o'clock ng hapon, rumihistro ang huling tawag. Pin down na raw ang blocking force at hindi nagtagal, nawala na sa himpapawid ang kanyang kausap sa radyo. Ayon sa statement sa BOI ng isa pang SAF commander na nasa blocking force, imposible talaga nilang masaklolohan ang 55th dahil pati sila'y pinauulan na ng bala noong mga oras na iyon. 1:30 p.m., inutusan daw siya ni Direktor Napeñas para sabihan ang ground forces na mag-ceasefire. 5 o'clock ng hapon, rumesponde raw ang Philippine Army para makalapit sa lokasyon ng 55th. Ayon sa source ng GMA News, vital ang salaysay na ito ng radio operator maging ng nakaligtas na SAF commander dahil malinaw na mailalarawan ang tunay naging sitwasyon sa ground mula at pagkatapos ilunsad ang operasyon na ito. Emil Sumangil, GMA News.